Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Pilipinas ay isang arkipelagong bansa na binubuo ng mahigit 7,000 isla. Ngunit ang tanong na madalas itanong, paano nga ba nagkaroon ng Pilipinas at saan galing ang mga isla nito? Ang kasagutan dito ay hindi lamang basta kwento, kundi bunga ng mahabang proseso ng kalikasan na naganap sa loob ng milyon-milyong taon. Ang mga isla ng Pilipinas ay bunga ng mga aktibidad ng mga tectonic plate o malalaking tipak ng bato sa ilalim ng mundo na patuloy na gumagalaw. Matatagpuan ng bansa sa pagitan ng mga ito gaya ng Philippine Sea Plate at Eurasian Plate. Sa tuwing nagkikiskisan o bumabangga ang mga plato, nagkakaroon ng mga pag-angat ng lupa, pagputok ng bulkan at lindol. Dahil sa mga prosesong ito, unti-unting nabuo ang mga bundok, bulkan at lupaing umusbong mula sa ilalim ng dagat. Bukod sa pagkilos ng mga tectonic plate, mahalagang bahagi rin sa pagbuo ng mga isla ang aktibidad ng mga bulkan. Maraming bahagi ng bansa, gaya ng Luzon at Mindanao, ay may mga bulkan na aktibo hanggang sa kasalukuyan. Ang mga pagputok ng bulkan ay naglalabas ng lava na kapag lumamig at tumigas ay nagiging bahagi ng lupa. Sa paulit-ulit na ganitong proseso, unti-unting nabubuo ang mga isla. Hindi rin may kakailang papel ng pag-angat ng lupa mula sa ilalim ng dagat o tinatawag na uplift. Dahil sa malalakas na lindol o tuloy-tuloy na paggalaw ng lupa, may mga bahagi ng dagat na umaangat at kalaunay nagiging lupa. Sa katunayan, ang ilang bahagi ng Palawan at Visayas ay galing mismo sa mga dating coral reef na umangat sa ibabaw ng dagat. Dagdag pa rito, ang mga alon at agos ng tubig ay unti-unting nag-iipon ng buhangin, bato at iba pang sedimentong materyales. Sa paglipas ng panahon, ang mga ito ay naipon at naging bahagi ng mga maliliit na isla o sandbar na makikita sa mga baybayin ng bansa. Sa kabuuan, ang Pilipinas ay bunga ng isang mahabang paglalakbay ng kalikasan. Mula sa ilalim ng dagat hanggang sa ibabaw ng mundo, ang bawat isla, bundok at bulkan sa ating bansa ay patunay ng kasaysayang heolohikal na nagpapaalala sa atin kung gaano katagal at kahimala ang proseso ng paglikha sa ating kapuluan. Tunay nga ang ating bansa ay hindi lamang mayaman sa likas na yaman, kundi mayaman din sa kasaysayang likha mismo ng kalikasan. Ang Pilipinas ay kilala bilang isang arkipelago, isang kaharian ng mga isla na binubuo ng mahigit 7,000 pulo. Ngunit sa harap na patuloy na lindol, lumalakas ang tanong, maaari bang unti-unting mawala ang mga isla sa Pilipinas sa paglipas ng panahon? At ano ang papel ng mga kasalukuyang lindol sa pagbabago ng ating kapuluan? Bakit maaaring mawala o mapahina ang mga isla ng Pilipinas? Dahil sa pag-init ng mundo at pagkatunaw ng mga yelo sa mga pole, tumataas ang dagat. Ang mga isla na mababa ang taas ay unti-unting nasasapawan. Sa ilang lugar, dahil sa labis na pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa o groundwater extraction o iba pang proseso, bumababa ang level ng lupa. Halimbawa, ang Puga dahilan sa Bulacan ay nakitaan ng mabilis na subsidence na umaabot sa humigit kumulang 11 sentimetro kada taon sa ilang bahagi. Ang malalakas na alon, bagyo at pag-ulan ay maaaring magtanggal ng lupa mula sa gilid ng isla, lalo na sa maliliit at mabababang pulo. Maraming maliliit na isla ang nakasalalay sa coral reef at deposito ng buhangin. Kapag nasira ang reef o hindi na sapat ang sediment supply, humihina ang base ng isla. Matapos ang malalakas na lindol, may mga bahagi ng lupa, lalo na sa baybayin o malapit sa epicenter, na maaaring bumaba ng bahagya. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay nakararanas ng serye ng mga malalakas at madalas na lindol. Araw-araw, tinatayang may mga 30 lindol na nangyayari sa bansa. Bagaman karamihan ay hindi ramdam o hindi malaki ang epekto, noong Setyembre 30, 2025, isang malakas na lindol na magnitude 6.9 ang tumama sa rehiyon ng Cebu. Noong Oktubre 10, 2025, dalawang magkakasunod na lindol na may lakas na 7.4 at 6.8 ang tumama sa silangang bahagi ng Mindanao, partikular sa Davao Oriental.
Noong Disyembre 2023, isang lindol na magnitude 7.4 hanggang 7.6 ang tumama sa silangan ng Surigao del Sur sa Ilocos Sur. May naitalang sunod-sunod na mga pagyanig sa Disyembre 2024 na konektado sa aktibidad sa Manila Trench na may pinakamalakas na 5.0 sa Disyembre. Ang paulit-ulit na lindol ay may ilang epekto na maaring makaapekto sa kapaligiran ng mga isla. Ang lindol ay maaring magdulot ng pagdurugo ng bato, pagpapalit ng anyo ng lupa o pagbabago sa level ng lupa na malapit sa baybayin. Pagkatapos ng malalakas na lindol, may tsansa na ang ilang bahagi ay bumigay o bumaba ng bahagya bilang bahagi ng ground adjustment. Ang mga lugar na malapit sa fault at may kahinaan na may malambot na lupa o lunsod na ginamitan ng maraming tubig sa ilalim ay mas madaling maapektuhan. Ang lindol ay maaaring magdulot ng bitak, lamat o fissure sa lupa, lalo na sa baybayin. Kapag naganap ito, ang lupa ay maaaring maging mas madaling mapasok ng tubig dagat o mabawasan ang kapasidad nito na panatilihin ang kataasan. Ang lindol ay maaaring makaapekto sa mga coral reef o bahagyang magdulot ng paglipat ng sediment sa ilalim ng dagat na posibleng humina sa base ng mga reef islands. Sa pagsasama-sama ng mga epekto ng lindol, pagtaas ng level ng dagat at subsidence, lumilitaw na may makatwirang batayan ng ideya na sa paglipas ng maraming dekada o siglo, ang ilang maliliit at mabababang isla ay maaaring unti-unting lumubog o mawala. Ang Pilipinas ay isang mahalagang bansa sa mundo dahil sa yaman ng kalikasan, kultura at heograpiyang arkipelago. Mayroon tayong mga isla na may makapal na kagubatan, matataas na bundok at malawak na baybaying dagat. Ngunit sa kasalukuyang panahon, nakakatakot isipin ang posibilidad na unti-unting mawala ang ilan sa mga pulo natin dahil sa mga puwersang kalikasan, lalo na sa harap ng sunod-sunod na lindol na nararanasan natin ngayon. Ang bawat pagyanig na nararamdaman natin ay hindi lamang pag-igting ng lupa kundi paalala ng ating kapuluan na hindi statiko. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na mawawala ang bawat isla sa loob ng iilang dekada lang. Maraming islang matataas, matatag at malayo sa fault line, kaya mas malalakas ang resistensya nila. At sa paglipas ng panahon, may mga puwersa rin ng kalikasan na pwedeng mag-angat muli ng lupa. O may mga solusyon ng tao tulad ng pagtatayo ng coastal protection o seawalls, reforestation ng mangrove, regulasyon sa paggamit ng groundwater upang mabawasan ang panganib. Sa huli, ang posibilidad ng pagkawala ng ilang isla sa Pilipinas ay seryosong bagay na dapat paghandaan. Ang sunod-sunod na lindol ngayon ay hindi lamang bagabag ng lupa. Ito rin ibabala na ang kapuluan natin ay dinamiko, sumasailalim sa pagbabago at nangangailangan ng masusing pag-aaral, paghahanda at pagkilos. Sa bawat pagyanig ng lupa na ating nararamdaman, sa Visayas, Mindanao o Luzon, hindi ito lamang pagigting ng kalikasan kundi paalala na ang Pilipinas, ang bansang binubuo ng libu-libong isla, isang lupaing humihinga, gumagalaw at nagbabago.